Hello, magandang gabi po. Ay, mayroon tayong kakausapin at isa po itong medyo malaking istorya. Dito natin makikita yung ang mga magic ng Comelec. Ang problema kasi sa Comelec natin ay may tinitingnan, no? May tinititigan pa. At parang tama yung sinasabi ni Attorney Gerald Harold Despicio na maraming nagbumayad kay sa Comelec. Sabihin natin sa Comelec kasama na si si George Erwin Mojica Garcia. So yan po ang pinapag-usapan natin sa ngayon. Sa ngayon po, may inimbita ako na isang guest ang na-interviewin ko. Siya po ay nanalo sa Cavite pagka-mayor. So, ang panalo niya, tingnan ko nga yung score niya kung ilan siya, ay despite his win, ay hindi siya pinroclaim. Ang pinroclaim yung second placer. So, ang ganun ang ginawa ng Comelec. Ang second placer ang pinroclaim. Ano kaya ang meron dito? Bakit second placer? Alamin natin sa itong nanalo na tinalo. Yun ang nanalo na tinalo. So dito tayo sa probinsya ng Cavite, sa bayan ng Silang. So ang nangyari dito ay hanapin ko muna yung municipality Silang. Yan, Silang. Ngayon sa Silang, ang resulta ng boto sa Silang ay ang ating interviewin si Attorney Kevin Anarna. Siya po ay may nakakuha ng kabuang boto na 54,787. Bali 34.51%. At ang second sa kanya, ito ata yung mayor ata ngayon, si General Ted Carranza. Ito yung involved sa pag-ambush kay Richard Santillan na sa according to Attorney Glenn Chong, ay siya ang pasimuno sa pagpapatay sa bodyguard ni Attorney Chong na si Richard Santillan. At ang matindi pa dito, klarong drawing. Alam mo ba yung Ilog Pasig kabilaan? Yung kabila ay bayan ng Cainta. So, Rizal. Ang kabila, bayan ng Pasig. So, dahil sila po, si Ted Carranza ay hepe siya ng Region 4 Police Office, ang ginawa niya, ang totoo doon, ang findings ng NBI, doon binanatan sa Pasig side at dinrive nilipat sa Cainta side. Tawid lang yan, tulay lang tawiran eh. Ang problema, nung nilipat sa kabilang side, yung side ng kotse na may tama, nakadikit sa dingding. So, paano mangyari? Yan po si Ted Carranza. Hindi ko alam kung natapos na ba yung kaso niya. But I know, ang dami ng mga tauhan niya na hanggang ngayon ay at large. So, ibig sabihin, isa lang po yan sa leksyon sa buhay. Kayo mga police officer po ay huwag kayong magpagamit sa kahit sinong politiko. Ang sa kaso naman ni Attorney Glenn Chong, according to him, sinuspitsan niya, binayaran daw ng Smartmatic si General Carranza at saka mga tauhan niya para ambusin. Akala nila nasa loob si Attorney Glenn Chong. Nagkataon naman na hindi kasama si Attorney Glenn Chong. At ang nasa loob ay si Richard Santillan. At may kasama pang babae na namatay at dyan. So, sa totoo lang, masakit din sa ganang akin kasi it turned out na yung mga Santillan na yun pala, mga kausing din pala pamilya nila sa Leyte, sa Biliran. So, kumbaga, iba lang apelido, pero magkamag-anak. Kamag-anak ko rin siya. So, yan po ang kwento. At hanggang ba naman, pati sa election,
birdogo ko na nga sa patayan. Pati sa eleksyon, birdogo ka pa. So, ang nangyayari po, sa eleksyon, ang number 3 doon ay si Omel Poblete. Ito po ang alam kong dating mayor ng Silang yung mga Poblete. Tapos ang number 4 si Ambulo Mariano Jr. Ambulo. So 1,691 votes lang siya. So ang magkadikitan ng laban ay si Poblete at saka si Carranza. Ang medyo pulling away ay si Attorney Kevin Anarna. So ang nangyari po nito kay Attorney Kevin Anarna ay mayroon po siyang kaso na naisampa sa kanya sa ombudsman laban sa kanya. Pagkatapos, ang nangyari ay natalo siya sa ombudsman, sinabi ng ombudsman na dismiss from the service siya. So, kung dismiss from the service tapos may criminal aspect pa. Ngayon, inapila naman niya ang kaso sa Court of Appeals. Ito naman, ang ginawa naman niya ay nag-apila din siya sa Court of Appeals. Pero ang ginawa pala ni General Carranza, ginawa niya ng paraan ma-disqualify si Attorney Kevin Anarna. Ang rason niya is final executory na yung desisyon ng ombudsman. So, pwede niyang patupad. So, ibig sabihin, kahit na naka-apila pa si Attorney Kevin Anarna sa Court of Appeals, ay dinisqualify siya ng COMELEC. Ang matindi pa sa lahat ng kwento, ito po ang pagmag-magic na si George Erwin Garcia. Kaya nga, alam niya smart magic. Ngayon, Miro magic. Meron ba magic? Yung gano'n. Bisa, George, anong nangyari kay Attorney Kevin Anarna? Akalain mo ba, walang kamalay-malay, nakatanggap ng desisyon na disqualified siya? Nakatanggap ng desisyon, tapos wala man na, hindi niya alam, may kaso siya. Hindi man na siya pinadalhan ng kopya. Hindi siya pinadalhan ng kopya na may kaso pala siya. Tapos nagka-desisyon na. Pero actually, nakatanggap siya ng desisyon, talo ang kalaban. So ngayon, okay sa kanya. Talo naman kalaban Inapila ni Carranza. Nung inapila, ayun, binaliktad ni George Erwin Garcia. Not George. Ang nangyari sa kaso na George. Yung pag-MR doon, hindi niya rin alam na mayroon pala siyang kaso. Kaya hindi niya rin natanggap ang desisyon. Nalaman niya na lang huli. So nag-MR, na motion for reconsideration si Carranza, hindi niya rin alam na nag-motion for reconsideration. Kasi nga wala siyang kalaman. So, nung nagdesisyon sa MR, nanalo si Carranza. Dinisqualify ngayon si Attorney Kevin Anarna. So, ito po ang example ng walang katarungan na nangyayari. Tapos papasukin ko na si Mayor Bali ganoon na lang. Ngayon, pagdating sa hanggang ngayon, ang nangyari dahil nanalo siya, second place si Carranza, akalain mo ba naman pinroklama ng COMELEC? Binastos nila, kalalabas na lang desisyon ng Supreme Court sa kaso na Dato Pax Ali, Manguda Dato versus COMELEC, na kung saan inabandona na, binaliktad ng Supreme Court ang nauna dati na mga second placer rule. Na sinasabi kapag ma-disqualify ang nanalo, kung sino second place ay pwedeng isang upo. O pwede ba Leo Cruzate, pwede ba makontak si Mayor? Para ipaliwanag niya ito. Ang nakakaasar lang nito, bukas na po ang alas 12 na tanghali bukas, papasok sana na magiging mayor si Attorney Kevin Anarna. Kaya hindi siya pinroklama. Ito na si Attorney Kevin. Papasok na siya. Magandang gabi, Attorney Kevin. Hi, good evening po. Si Mayor, talo mo na si Carranza sa pagwapo. Hindi naman po. So, pakikwento nga pala kasi sinabi ko na sa mga listeners ko, in-introduce kita, nanalo ka sa eleksyon. Kontra ito sa pinakabagong doktrina ng Supreme Court
na kung saan sa kasong Dato Pax Ali Mangunda Dato versus Comelec ay inabandona na o hindi na second place rule na kung mag-qualify nanalo, ang second placer ang magiging panalo. Inabandona na yon. So nakakapagtataka sa'yo, first place ka, pagkatapos sa second place sa'yo, yan ang pinroklama na bukas pa naman magsisimula ng tanghali ang sanay term mo bilang mayor. O sige, pakikwento mga muna kung paano nangyari. Ay, Sir Toto, thank you nga pala for having me sa show niyo po. Unang-una po, nagmula po kasi yung kinaso po sa akin sa binili po nating bulaklak nung pong fiesta, tsaka po ilaw, worth 50,000 pesos tsaka 90,000 pesos. So yun pong event na yon ay event po yun nung vice mayor ko na siya po namahala noon nung event na yon. Siya po namili nung ilaw, siya po bumili. Ang ginawa lang po natin, siyempre po bilang local chief executive, lahat po ng dumadaan na mga bilihin, mayor po ipirma ng cheque. So yun lang po yung ginawa po natin, binayaran po natin yung binili po sa event po nung vice mayor. Tapos doon po tayo nakasuhan. Kinasuhan po tayo, hindi po dahil may korupsyon, hindi po tayo kinasuhan dahil may korupsyon, hindi po tayo kinasuhan dahil po may overpricing, hindi po tayo kinasuhan dahil po undelivered. Nakasuhan po tayo, nakahanap po sila ng butas na yung pong ginawa po nila ay late posting sa PhilJeps. Hindi lang po na-upload sa internet. Yung pong document para po dun sa ano. Pero lahat po dumaan. May RFQ, dumaan po sa tamang proseso. Na-late lang po sa pag-post ng PhilJeps. Doon po tayo kinasuhan. So yun po naging kinasuhan po kami sa ombudsman. First week po ng April, nag-file ng kaso. So dapat po papasagutin doon sa ombudsman. Wala na pong sagot-sagot. Basta po lumabas na kaagad yung perpetual yung pong preventive suspension after 2 weeks. April so, po parang halos third week lumabas po kaagad yung pong preventive suspension. Then after po noon, after 6 months, nung matatapos na po yung pong akin pong preventive suspension, 1 day before naka-receive po tayo ng sulat mula po sa ombudsman na may may dismissal at perpetual disqualification. So yun po ay inapila na po natin sa CA, yung pong dismissal tsaka may perpetual disqualification. Ngayon po, tumakbo po tayo at pinalad naman po na manalo po ulit. Ang nilaman ko po sa akin pong katunggali ay halos po 15,000 votes po dito po sa bayan ng Silang. Pero po, kinasuhan po tayo ng disqualification dahil daw po dun sa dismissal with accessory penalty ng perpetual disqualification. Sa maraming decision po ng Supreme Court po, yung pong accessory penalty na perpetual disqualification, hindi po siya nagiging final and executory. So marami po may kaso po na with perpetual disqualification, katulad po ni Pichay, si Governor Gwen Garcia, may perpetual disqualification, si Senator Joel Villanueva, may perpetual disqualification. Nakapagsilbi po at natapos po nila yung termino po nila kahit po may perpetual. Kasi nga po, nakaabila po yun, hindi po siya considered as final and executory, yung pong perpetual disqualification. Nagtataka po kami dito po sa Comelec po. Wala pong summons, hindi po na-acquire yung jurisdiction kasi po para po ma-acquire yung jurisdiction ng Comelec sa isang tao. Katulad po ng korte, hindi po tatakbo ang kaso kapag wala pong perpetual disqualification. Wala pong summons, hindi ka po binigyan ng opportunity to be heard. Sabihin po, yung pong makasagot po sa mga akusasyon nyo. Wala pong nangyari pong ganun sa Comelec. Basta na lang po, naglabas po ang Comelec NBank ng desisyon na tayo po'y pinapawalang bisa po yung proclamation po natin. At lahat po ng bumoto po ay stray votes. Okay. So obviously, lumabas ba yung desisyon nila na pinapatanggal ka? Wala pa ba yung desisyon ng Dato Pax Ali versus Comelec? Hindi pa ba nalabas yun? Po. Pero po, kahit po wala pa po ng desisyon po, lumabas po siya 1 day after po So, dapat po, ang ginawa po ng Comelec po, natuloy po kasi yung proclamation. Dapat po ang ginawa po ng Comelec, hindi na po yung tinuloy yung pong proclamation po
ni Carranza. Kasi po, inabandona na nga po ng Supreme Court, yung second placer, ang pwede pong umupo. So sabi nga po ng Supreme Court, wala po sa kahit anong batas natin po dito po sa Pilipinas na inaalaw po ang proclamation ng second place winner. Anyway, ang katwiran nila dyan, if you are second place in the contest, meaning to say, mas marami ang ayaw sa'yo. Opo. Ganun lang kasimple. So how could you be a winner if more voters do not want you, do not choose you? So anyway, balikan natin isa-isa para maintindihan ng ating mga mamay kasi medyo lawyerly yung pagka-explain mo So una, may kaso ka sa Bulaklak ng galing, no? Ngayon, yun ay project ng iyong vice mayor. Tapos, ang naging papel mo dyan, dahil ikaw ay taga-pirma lamang ng cheque. So, ngayon, ang tanong ko dyan, di may tinatawag naman tayo na sa Arias case, sa doctrine, yes po. Arias doctrine. Administrative reliance. Kung pumirma ka lang ng cheque at tinignan na lahat ng tao mo yun, dapat isa sa tao mo doon ang may kasalanan, hindi ikaw. So, ano ba yan? Yes po. Na-invoke mo ba yan? Hindi. Sabi ko nga po, napaka-simple po ng atin pong kinaso po sa atin. Sabi nga nyo nga po, katulad po ng Arias doctrine, kapag nakita po natin sa dokumento na sinertify po ng budget, accountant o treasurer po, nang yung dokumento po ay kumpleto. Sinertify po nila. Kumpleto po. At malinis yung proseso. Wala ka na pong magagawa po, kundi po pirmahan yung cheque. Sa Arias doctrine po kasi hindi mo na maisa-isa po lahat ng dokumento. Katulad po sa munisipyo po, libo po ang transaction po dyan. Kung pipilitin ka pong bilang mayor, isa-isahin po yun lahat. Baka po sa dokumento pa lang, ubos na po yung oras mo, hindi ka na po makapagsilbi. Kaya nga po meron po tayong mga department heads na nagsicertify na dumaan po yun sa tamang proseso. May tanong ako sa iyo, sinasabi mo doon ka binutasan, maliban dyan, sa check na pinirmahan mo, binutasan ka doon sa sinasabi mong late ang pag-publish sa PhilJeps, pag-upload sa PhilJeps. Hindi ba trabaho ng trabaho ng BAC yon, Bids and Awards Committee? Opo. Tama po kayo. Hindi po yan trabaho ng mayor. Hiwalay ka naman na entity, ikaw payor ka lang. Pwede ka maging head of procurement office, pero hindi naman ikaw nagpa-process ng bidding. Tama? Yes po, tama po yun. So, in other words, talagang from the start, nakikita ko is na project ka na from the start. So, yun po ang sinasabi po nila na proyekto nga daw po talaga. Na proyekto talaga yan. Alam mo, abogado ka, experience ko rin yan Anyway, ngayon... At saka po, alam niyo po dito sa bayan po natin, dito po sa bayan ng Silang, simula po nung umupo po tayo, lahat po ng mga pinapagawa po natin sa munisipyo, bukod po sa wala po kayo makikitang pangalan ng mga politiko, lahat po kumpara po sa mga pinapagawa ng mga congressman sa national, mas mura po tayo. Ang laki po ng minura natin, milyon-milyon kada isang building. Dito po talaga masasabi ko po na walang korupsyon. Kaya po hindi po nila tayo matira po doon po sa may sa may bidding. Nahanapan lang po tayo ng butas doon po sa small value procurement. Yung pong less than 200,000. So ibig sabihin sino mag-decision sa iyo, Ombudsman for Luzon o Ombudsman Visayas po? Ang nakapirma po nung akin pong perpetual disqualification. Opo. Pero ang nakapirma po ay Ombudsman for Visayas. Naku, mukhang lack of authority yan. one for the books yan Ang authority niya, mayroon mang authority binigay from the Ombudsman himself? Baka po. Ombudsman for Visayas? Baka po, ganun po yung nangyari. Pero ang nakita ko po kasing pumirma po ay Ombudsman for Visayas. Baka po by authority ng Ombudsman. So anyway, I hope so. Na-question mo rin yan. Siguro, base sa kwento mo, confident naman ako na mananalo ko sa Court of Appeals. But the problem in our country is ang bagal ng gulong ng katarungan. So, yan ay, alam mo naman, abogado ka dadaanin ka sa patagalan yan. So ngayon, dahil sa pinroklaman nila yung kalaban mo na second placer, ay hindi pa lumabas ang
Dato Pax Ali Doctrine, ibig sabihin nun ay pangangatawanan nila yan. Kaya nga, ang problema ko, alam mo, tinitira ko rin ito si George Erwin Garcia. Alam mo, wala naman siyang interest sa kung sino mananalo dapat i-deklara. Bakit mag-file siya ng motion for reconsideration sa ruling na second place rule na tinanggal na? Ano bang interest niya? Dapat hayaan niya lang mga partido. Kasi ang problema sa kanya, nag-file pa siya nag-meeting pa sila ni Darlene Berberabi, yung OSG ngayon. Soldier po natin. Para daw magsampa sila ng tinatawag na motion for reconsideration. Tapos alam mo naman yan, abogado ka, ang habol nila, habang hindi pa na desisyon ng Supreme Court, ang MR nila, uupo ng mayor yung kalaban mo. Yan ang mangyayari dyan. So, ano ngayon ang mga preparasyon mo sa ngayon? Kasi bukas na dapat magsimula. Dapat ma-proclaim ka na para bukas makapagsimula ka. So, pwede mo mababanggit sa mga fans mo sa Cavite kung paano just to assuage their feelings. Kasi alam mo, sa totoo lang sa ganung sitwasyon, hindi lang ikaw yung nasasaktan. Mas nasasaktan ang mga taong sumuporta sa iyo, nangampanya sa iyo, umikot sa lahat. Tama po yun. Mas ng bayan. Siyempre po yung nagtiwala po sa ating mamamayan. So ano ngayon, how do you do tomorrow, kung paano, anong pong pwede mong sabihin, even it will include your message. Sige po, yours is the floor. Bukas po sa mga kababayan po natin, siyempre sa kababayan po natin dito sa Bayan ng Silang, nag-post lang po ako kanina nung around lunchtime po na magkakasama-sama po kami sa Nuestra Señora de Candelaria para isa po yung sa isang misa ng panalangin po para sa kapayapaan at manaig po yung katotohanan at hustisya po sa ating bayan. Actually, nag-file na rin po kami ng petition po sa Supreme Court under 65 in relation to 64 para po doon po sa nilabas po ng NBank po. Kasi malinaw na malinaw po talaga pong kung makikita nyo po, railroaded. Wala pong jurisdiction, wala pong summons, wala pong pagkakataong sumagot. Kung tutuusin nga po, yung NBank, kung magde-decide man yun, ibababa muna sa first division. Para sa first division, bibigyan po kami ng summons. Tapos po, bibigyan po kami ng pagkakataon na sumagot dun po sa mga akusasyon. Ang nangyari po ngayon, diretso po labas ng decision ng NBank na wala man lang summons, hindi man lang po natakel, yung pong binigyan kami ng pagkakataon sumagot. First time sa history po, sabi nga ng abogado natin na nangyari po to sa history ng COMELEC. Sa bagay, ang magiging comfort mo lang yan, pag manalo ka na dyan, pwede mo na ipagmamayabang. But naranasan mo ba yan na tanggalin walang due process? Yun. Ipagmamayabang mo na as one of your achievements. Anyway, this is just only for a start. Siguro abangan mo, mahingi ako ng mga dokumento sa iyo para maragbas maganda yung takbo ng ating tanungan. So hanggang Thank you po, Sir Toto. Sige, magpapaalam ka na sa mga sa mga fans mo at close na tayo. Yan. Sa mga kapwa ko Silanggenyo na nagbigay po ng mandato po sa atin para po mamuno at naniniwala po sa magandang advokasya po natin sa Bayan ng Silang. Magsama-sama po tayo bukas 11 a.m. po sa Nuestra Señora de Candelaria para sa isang misa po para sa hustisya at katotohanan at kapayapaan po ng ating bayan. At maraming salamat po sa lahat po ng nagtiwala at sumusuporta pa rin. At natutuwa po ko kasi po yung mga supporters po natin, alam niyo po, sila po kusa mismo na bumibili ng t-shirt, nagpapagawa para po isuot bukas. Yung pong nagpapasalamat po talaga, nakaka-touch po. Libo-libo po ang nagpagawa po ng t-shirt, sarili pong gasto, sarili pong punta sa bukas, nagsasabi na kahit wala pong pamasahe, wala pong ibigay, pupunta po doon para po sumuporta lang. Pati po yung natutuwa rin ako sa mga nakalaban po natin, yung mga hindi sumuporta nung pong nakarang eleksyon at nagme-message po, nasasama po sila bukas. Kasi nakita po nga nila na sobrang pinulitika po at maling-mali ang naging desisyon po ng COMELEC sa atin po. Kaya po kahit po sila, kahit iba ang sinuportahan ng nakarang eleksyon, kahit hindi po tayo, sasama po bukas sa atin pong gaganaping event. So, very good, very good. Ngayon pa lang, congratulations
Sigurado Ay, ko thank you panalo po. ka Sa dyan. toto. Kay Toto. Okay. Thank you. Salamat po. God bless. More power po. God bless din sa inyo. Yan po si Mayor. Na mayor na dapat na mayor, totoong mayor, si Attorney Kevin Anarna. So narinig yung kwento niya, i-summarize ko lang para malaman ninyo, siya ay tumakbong pagka-mayor, pero mayor siya dati. Tapos, habang mayor siya, ay kinasuhan siya. Ang kaso laban sa kanya ay kinasuhan siya na sa pagbili ng bulaklak. No? Tapos, pag may bidding pa pala sa bulaklak, no? Pagbili, bulaklak na lang yun. So, ngayon, ang kamali na lang daw niya, sinisisi sa kanya ng ombudsman, ay yung hindi na-publish sa PhilGIPS. Alam niyo ba anong PhilGIPS? Ang PhilGIPS po, ang tawag dyan ay Philippine Electronic Procurement Service. May website na po sa ngayon na kung mayroong ipapabidding, bago mag-bidding, ipublish mo muna sa PhilGIPS. Inviting everybody, any interested party to participate in the bidding. So, pagkatapos niyan, maliban pa yan sa actual na publication sa dyaryo. Ganoon na sa ngayon. So, ngayon, ang nangyari sa kanila, which is inaamin naman niya na yung kanilang bids, ang nagpo-process niyan, ang mga member ng Bids and Awards Committee. Hindi naman siya nag-member ng Bids and Awards Committee. So, ibig sabihin, pagkakamali po yun ng BAC, ang tawagin. So, the only way na si Mayor ay madadali kung maipakita na may ebidensya na nakipagsabuatan si Mayor doon sa BAC. Pero kung wala, tanging BAC lamang ang may pagkakamali doon. At ibig sabihin, the only way for you to involve or make the mayor guilty is to submit proof that is substantial in nature, substantial evidence, para patunayan na nagkipagkutsabahan si mayor doon. With that, takapirma lang siya ng cheque. Several instances, ang tawag yung binanggit ko nga kanina po, yung sinasabi na Arias Doctrine. Sa Arias Doctrine, na pinalabas ng desisyon ng Supreme Court mga more 20 years ago pa, na kapag ikaw ay may mga staff at wala ka ng ibang ginawa kundi taga-pirma ka lang, ay hindi ka dapat magiging guilty. Kundi magiging guilty yung mga tauhan mo kung sino man sila. So in that aspect, dapat hindi siya guilty. Pero ang problema, desisyon na guilty siya. At tapos may nakita pa ko na isang problema. So sa Arias Doctrine at saka sa PhilGIPS, no, yung PhilGIPS yun dapat hindi siya ang sasagot yan. May isang problema pa ako nakita dyan. Lack of authority of the disciplining authority. Sino man nagdisiplina sa kanya? Ombudsman for the Visayas? Ang silang ay Luzon. Paano mangyari yan? Dapat yung mga taga-Visayas lang na mga mayor ang kanyang paparusahan. Bakit siya pumirma sa pagpaparusa sa mga opisyal ng Luzon? Which is, hindi pwede yan. Okay. Very important po yung tinatawag na fairness. Fairness is part of due process. So, how can you be fair if you are coming from another authority? Kaya nga meron tinatawag na raffle kada kaso. Kasi hindi natin malalaman, para magiging fair mga branches ay iraraffle kung saan mapupunta. So, part of due process pa rin yung tinatawag na fairness. Kung yung wala fairness, at saka yung authority to decide. So, ang authority to decide po, manggagaling po yun sa pinaka-basic precept or basic concept ng konstitusyon. Ito po yung basic concept ng konstitusyon. Ang konstitusyon natin, hatiin mo sa dalawang parte yan. Constitution of Governments. Yun nakalagay kung anong forma ng gobyerno, may presidente, may senador, at yan. At saka kung anong pag ibang mga opisina. At saka yung Constitution of Human Rights. Sa human rights naman, diyan papasok kayo ng Bill of Rights. Sa Bill of Rights, pinaka number 1 yan na nakalagay ay Section 1, Article 3 na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws.
Anong ibig sabihin yan kung ihambing natin sa kaso ni Mayor Kevin Anarna? Ganito po yun. Kailangan ay kung tatanggalan mo ng karapatan o ng kalayaan o ng buhay o ng kayamanan si Mayor Anarna, kayamanan sapagkat may sweldo sa dun eh. Ibig parang tinanggalan mo siya ng sweldo. Para tanggalan mo, sinasabi sa Tagalog, yung section 1 na yan, walang sinuman ang maaaring tanggalan ng buhay, kalayaan at kayamanan kung walang batas. Walang proseso ng batas. Anong ibig sabihin yan? May batas ba nagsasabi na ang Ombudsman Visayas ang siya magpaparusa sa opisyal sa Luzon? Wala naman ata. Hindi nalalayo ito sa usapin natin sa impeachment. Ang senador ngayon, 19th Congress, ang siyang may kapangyarihan sa pagpaparusa kay Sara sa kasakaling guilty siya. So ngayon, tanong, may batas ba na nagsasabi na yung mga bagong senador pwede magparusa kay Sara? Wala. So ibig sabihin, hindi pwedeng tumawid. With that, the case is dismissed. Okay? So magandang gabi po sa lahat. Cyrus Estrada, na politika si Mayor para di makaupo sa position. Cassandra Daisy, we will pray for you, Mayor Kevin. Rafael Arsiaga, Mayor Kevin Anarna. Rina Torifalma, Rafael Arsiaga, kahit pagsamahin ang mga boto ng lahat na natalo sa Silang, Cavite, mas malaki para ang boto ni Mayor Kevin Anarna. Cyrus Estrada, baka di kalyado ni Martin Romualdez itong si Mayor Kevin. Tama, si MR ang susi. Si Bergie Piquero, walang ya talaga si Garcia. So, Reynalyn Jaron, hi Mayor. Margie Gonzales, parang ginawang negosyo ng Comelec ang pag-disqualify ng mga nanalong kandidato. Magre-repan ngayon si George Erwin Garcia kasi humahabol ang desisyon ng Supreme Court na hindi na pwede umupo second place, sir. So, magre-repan ka ngayon, George. I-repan mo. Renz Dukusin, pag di ka kaalyado, tanggal o disqualify ang gagawin. Parang wala ng rule of law dyan sa Pilipinas. Basta sila-sila na ang nagiging batas. Ariel Yel, itong Comelec under George Garcia, para tayong nasa Encantadia, puro magic. Bergie Piquero, panggulo talaga si George Garcia. Dapat impeach at disbarred. Cyrus Estrada, mukhang bayaran ang Comelec. Geli Ramirez, panalo po yan sa Silang, Cavite. Binoto ko yan. Meron palang punch dito si Mayora. Si John Mark Cañas, mukhang hindi na sinunod ng Comelec ang batas. Pastor Rodi Rabi, tapos si Dennis Mercader, watching from El Nido, Palawan. Tapos si Pay Abakahin, Aconya, watching from Buena Vista, Agusan del Norte. Marami tayong Ariel, garapal na Comelec, only in the administration of BBM. Malamang ganyan din ang panahon ng tatay niya. So, Jedrian Bendicio, hi Mayor Kevin. Thomas Esplana, good evening, Dr. Toto Tirador. Ako na hindi pa ko Mayor, ha. Vicente Ferrer, buenas noches. Senior Toto, vamos at tomar Coca-Cola. Tomar Tanduay. Ariel, may mga congressman lantaran di nila ni disqualify. Si Vicente Ferrer, I respect you more when you attack the Comelec than when you side with worthless politicians who think only of their personal interest. Thank you po, Vicente Ferrer. Ariel, di ba dapat, sir, Vice Mayor opo? Dapat, Vice Mayor opo kung talagang disqualified si Mayor. Pwede lang San Juan. Good evening po, Attorney Engineer Toto Tirador, katotohanan. Helen Baguio, good evening po, Senyor Toto Tirador. Gregorio Babaran, masanay ka na po sa regulasyon sa Comelec. Ganyan din naman ang nangyayari sa hostisya. May kinikilingan, may tinititigan. Kaya tama lang sa ICC litisin si Digong Verdugo. Parang naalala ko yun eh. Namatay na kasi yun, si Mike Enriquez. Di ba? 24 oras. Walang kinikilingan. Walang tinititigan. Dato Iski Gamblang. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Dato, sumunit ka nun.
Good morning, Doc from US. Cassandra Daisy, good evening. Leo Cruzati, good evening. Si Efren Anino Guhilde, middle yellow. First, red finger, red number 1. Amer Corpus, watching from Kapatagan, Digos, Davao del Sur. O mayong gabi diha. Presperis, Maya Pabengi, sa mga kabalin ko. Gising kay, ito na. So ito na ha, Don Rams. Tulungan nyo kami makaupo ang tunay na mayor namin. Okay. Jarian Mujica, good evening po. Mayor Kevin Anarna, Don Rams, sino pa? Si Janela, good evening po. Dr. Toto, Cyrus Estrada, si Marvin Kausing. Oy, kamag-anak ko ito from UAE. Dapat sa maray na bakwan, nabanggi sa mga Bicol nun. Sino pa? Maayong gabi, maupay nga gabi. Mayad nga gabi. Andyan lang tayo lahat. Dapat tayo para sa katarungan. Trabahuin. Ipagdasal natin. Hindi ito magiging tagumpay kung panay tira lang tayo. Kailangan meron tayong pagdadasal. Okay? Magandang gabi po sa lahat.